Magandang buhay po sa lahat-lahat. Subali ngayon ay iba na talaga ang panahon, no? Sana hindi po mangyari yung atin pong inaasahan. Kawa po ating yung dati po nating president, Roa Duterte. Kaya yan ngayon ay pray po para sa ating president po na marami na pong tinulungan noon. Kaya ngayon ay baka magkagiran, no? Kaya isuot nyo na ang panangga ni Kadiboy. Napakaganda, napakalakas, napakalegit. Pure po na putian, walang halong itiman. Kaya sa magnanais-nais na mga panangga na ito, sa ating pong mga kasundaluhan, kapulisan, napakaganda isuot ito. Itong tinatawag na all-in-one, ito pong pinakamalakas ko na gamit, no? Yan. Kaya ang mga pindan na ito, sa 5 piraso na promo na mayroong ukit, yan na lang po ang naiwan, 3. At saka sa lahat ng order ay yun ay pinadala na. Kaya ngayon, noon po ang ating president, noong si Roa Duterte, sometime po sa kanyang pwesto, ang kanyang pong ginawa sa mga tinulungan niya po, nag 10 years po yung passport. Grabe, no? Nag 10 years po yung seaman book. Nag 10 years din po ang driver's license. At nagtaas ang sweldo po ng teacher. Wait lang brother, tawagan kita mamaya. At nagtaas din po ang sweldo po ng mga kapulisan at kasundaluhan. Grabe, no? Nauntat din po, naginto din po yung mga laglag bala doon po sa mga terminal, no? Yan po ang kanyang mga ginawa noon. Pero ngayon, simula po na hindi na siya presidente, iba na po ang nangyari po sa mga ating pong mga lugar, iba't iba pong mga lugar, no? Mga adik ay madami na. Noon si President Duterte ay ang adik noon ay tumaba. Ngayon ay iba na. Ngayon ay 3 years old pa lang ay chinitot na. Walang lampas pa, pati matanda ay chinitot din, no? Kaya napakahirap po ngayon sa totoo. Kahit matanda ay walang ligtas dahil sa nakatikim ng utot ng demonyo. Hold up doon, hold up dito. Ang gabi po ginawa na po nilang araw. Kaya kung gusto nyo po talaga ng magandang panangga, alam nyo ba pag nagkagera ay gumaganyan-ganyan yan, no? Tumatakbo-takbo yan sa katawan nyo. Yung panangga ko, hindi nyo alam. Kasi ito na ngayon ay yung laman ng aking panangga. Ito po ay hilunggo muna na version na. Kung ano ba talaga ang nilalagay ko. Nilagay ko dyan sa aking panangga, noong World War II sa gira sa Vietnam, yan po ay nasubukan talaga noon. Lahat po ng binigyan ng panangga na yan o sulat ay umuwi sa bahay na walang pinsala sa katawan. Kaya kung sabi doon sa panangga na ito, nilalagay ko sa loob, pag hindi ka maniniwala sa dasal na ito, ay subukan mong kopyahin at itali sa liig ng aso at barilin para malaman mo yung katotohanan. Kaya yun ang kanyang sabi. Kaya gaano ba katotoo na yung nilalagay ko sa aking panangga ay pure putian, walang halong itimat. Nandito po tayo, no? Hilonggo ito Kaya sabay-sabay po natin babasahin ito. Kasi nga subukan nating basahin at ipaliwanag. Ito po ay nakuha sa Salmo 91 at Efeso 6. Ito po ang sabi niya. Dito muna tayo. Gaano ba kalakas sa'yo pag meron kang suot na ang Diyos aton mga ngapi, no? Gaano ba kalakas? Kaya ang number 1 sabi niya, ang bisan sino nga nagkabuhi sa idalom sang pag-apin sang labing wait lang, dito ko na lang sabihin, mahirap pag sa cellphone ko patingnan. Sa labing mataas ang bisan sino nga
ginatipigan sang makagagahom. Number 2, makasiling sa iya. Ikaw ang akon paralipdan kag mangangapin ikaw. Ang akon Diyos sa imo nagasalig ako. Wait lang, nabasa niyo ba? Wait lang, paliitin nga natin yung ano, yung video para masundan niyo ako. Yan. Number 3, siya magaluwas sa imo sa tago nga mga katalagman, kag sa tanan nga makakamatay nga mga balatian. Ay napakalakas po talaga ang panaling panalangin na nanggaling sa Bible. Number 4, siya magatabon sa imo sang iya mga pakpak. Hindi ikaw maano sa idalom sang iya pagtatap. Ang iya pagkatutom magaamlig kag magaapin sa imo. Kaangay sang taming ha. Sabi niya, kaangay sang taming o panangga o anting-anting. Kaya napakalakas talaga ang Diyos aton mga ngapi, no? Number 4, hindi ka magkahadlok sang mga katalagman sa kagabihon o kunsang hinali nga pagparalakay sa kaadlawon. Number 4. Number 5 tayo. Hindi ka magkahadlok sang mga katalagman sa kagabihon o tapos na pala, number 6 na tayo. O kun sa mga kalalatan nga nagaabot sa kadudulman o kun sang kalautan nga nagapamatay sa kaudtohon. Number 7. Aya ng 1,000 mapukan sa imo tupad, napulo kalibo palibot mo, pero ikaw imo hindi gid maano. Grabe ka kusog, no? Grabe ka powerful ang halin sa Bible nga pangamuyo. Number 8, magatanaw ka kag makita mo kung paano ginasilutan ang malaot nga mga tawo. Number 9, sorry ha, baka hindi ko nasunod sa pagbidyo kasi may hirap basahin pag sa cellphone, no? Isit na lang natin yan. Tungod kay ginhimo mo ang Ginoo nga imo mangangapin ang labing mataas nga imo palalipdan. Number 10, wala sing kalaglagan nga magaabot sa imo, wala sing kalalatan nga magpalapit sa imo balay. Oh, grabe ka kusog, ah. Grabe gid ninyo kakusog nga pangamuyo, no? Sa bakulod sa ilo sa Negros, amo ni ang aton ginasulod sa aton mga anting-anting. Perti ka powerful. Number 11, ang Diyos magapadalas sang iya mga anghel sa pagbantay sa imo sa pag-apin sa imo bisan diin ikaw makadto. Grabe ka kusog gid ini nga pangamuyo pag-ari sa imo ni. Biskan din ka makadto ara gid ang Ginoo. Hakwaton kanila sang ila mga kamot, agud hindi masamad ang imo mga tiil sa mga bato. Oh, grabe ha. Number 13, pagatapakon mo ang mga leon kag ang mga manog, ang mabangis nga mga leon kag dalitan nga mga manog. Number 14, ang Diyos nagasiling, luwason ko ang mga nagahigugma sa akon, kag apinan ko ang mga nakakilala sa akon subong nga Ginoo. Number 15, kung magpanawag sila sa akon, ako magsabat sa ila. Kunyara sila sa kalisod, ako magaupod sa ila. Luwason kag pasindugan ko sila, ha? O amo na iya hambal, no? Number 16, pagadyaan ko sila sang malawig nga kabuhi kag pagaluwason ko gid sila. Oh, grabe ka kusog ang pangamuyo ana, no? Grabe ka powerful. Dir naman kita, no?
amo na yung ginasulod ko sa akon mga anting-anting. Kaya kita nyo, grabe na ni kadugay. Subali ang akon balayabi ay wala pa natapos. Subali diri ko na lang sa gimbutang. Yan, hindi pa tapos oh. Gani ang bugos nga panaming sang Dios. Verse 1 to 10. Basahon ta inya. Sabay-sabay ta nga basahon, buligan nyo ko kay gasakit ang akon mata magbasa kon sa cellphone. Number 1, ang bugos nga panaming sang Dios. Sa katapusan magmaligoon kamo sa inyo paghiusa sa Ginoo kag paagi sa iya gamhanan nga kusog. Number 2, isuklob ninyo ang bugos nga panaming nga ginhatag sang Dios sa inyo. Agod sarang kamo makabato sa mga daya sang yawa. O grabe ka kusog ha. Kay wala kita nagapakig away batok sa mga tawo kundi batok sa mga malaot nga espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan nga mga pangulo, mga autoridad kag kalibutanon nga mga agahom sa sining madulom nga panag-on. Number 4, gani karon gamitan ninyo ang bugos nga panaming sang Dios agod nga akon mag-abot ang malaot nga adlaw sarang kamo makabato sa mga pagsalakay sang kaaway kag sa tapos kamo makipag-away tubtob sa katapusan magmaligon man gihapon kamo. Grabe nga pangamuyo perti ka kusog. Ang bugos nga panaming sang Dios, Efeso 6 verse 1 to 11, kag ang Salmo 91. Kaya napakalakas. Sana tayo? Di na tadapit ta sini. Number 5. Gani maganda kamo iwagkos ninyo. Oh, grabe ka kusog. Oh. Number 5 oh. Gani maganda kamo iwagkos ninyo ang kamatuoran sa inyo nga hawak subong isa ka paha. Itakod ang pagkamatarong subong panaming sa dughan. Oh, grabe no. Number 6. Kag isuksok ninyo ang inyo sapatos sa paganda sa pagwali sang maayong balita sang paghidait. Number 7. Sa tanan nga tion, gamitan ninyo ang pagtuo subong taming paagi sini. Sarang ninyo mapalong ang nagadabdab nga mga baslay nga ginapana sang yawa sa inyo. Grabe no? Grabe ka powerful ang pangamuyo nga ni. Kusog. Number 8. Isuksok ang kaluwasan subong helmet kag dalha ang pulong sang Dios subong espada nga ginhatag sang espiritu sa inyo. Number 9. Himoa ini tanan sa pagpangamuyo nga nagapangayo sang bulig sang Dios. Pangamuyo kamo sa tanan nga tion suno sa pagtuytoy sang espiritu. Sa sining kabangdanan magbantay kamo kag magpadayon magpangamuyo kamo sa gihapon para sa tanan nga mga tumuloo. Yan, dito na tayo. Tumuloo. Pak. Number 10. Kag magpangamuyo man kamo para sa akon nga Dios maghatag sa akon sang mga pulong nga akon inughambal agud nga mahambal ko ini nga may kaisog kag mapahayag ko ang sikreto sang maayong balita. Number 11. Kaya tulungan nyo ako. Kaya yan ang ginagawa ko. Isa po tayong sundalo ng Panginoon na gumagamot po at pumupuksa po ng mga demonyo dito po sa mundo o sa lupa po. Number 11. Tungod sining maayong balita, isa ako ka embahador bisan nga karon yari ako sa bilangguan. Tungod sining maayong balita, isa ako ka embahador bisan nga karon yari ako sa bilangguan. Magpangamuyo kamo agud nga may kaisog kamo sa paghambal sang maayong balita nga dapat ko ihambal. Kaya napakalakas talaga ang nanggaling talaga sa Bible na mga panalangin.
Tingnan dyan sa mga Tagalog, no? Tingnan nyo po ang Efeso 6 verse 1 to 11 at ang Salmo 91 verse 1 to 15. Napakalakas po, napakalakas ng panangga na yan. Yan po ang ilagay nyo sa loob ng bao din sa gumagawa ng anting-anting. Lagyan nyo talaga ng panangga ng mga panalangin na yan. Kaya yan atin mga panangga, napakalakas po yan kasi meron yan laman na nanggaling po talaga sa buhay na salita ng Panginoon. Kaya nako, sa ngayon ay nako, ito na, pasama na yung panahon. Kaya ang gawin nyo, kumuha na kayo ng ating gamit kasi napakalakas na gamit ito at putian. Hindi po sa lahat, puro sa naniniwala lang. Napakalakas talaga ang panangga na nanggaling sa Panginoon. Kaya pag-share ng ating video, maraming salamat po sa lahat ng nanonood.